Isang pong magandang araw sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Kinukumusta ko kayo sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo, and I wish you a Merry Christmas. Malapit na po ang Pasko. Kung lolopin po ng Panginoon, maaari po kaming makabalik sa inyo next year kung lolopin ng Panginoon. Gusto ko sana magsimula ng kunting pagtuturo sa inyo. At ang inisip ko na maging paksa natin sa mga susunod na buwan, baka all of next year, ay tungkol sa Lumang Tipan. Ano pa talaga ang itinuturo ng Biblia tungkol sa Lumang Tipan? Mahalaga sa atin ang pagkaunawa natin ng tama kung ano ang Lumang Tipan. It's a class, kung tawagin po natin in English, Survey of the Old Testament. So sana ito po ay maging pagpapala sa inyo. Pero bago pa natin pag-aralan, tungkol sa Lumang Tipan mismo, gusto ko muna magsimula sa dalawang tanong. Ang unang tanong, ano ba ang pinakasentro ng Biblia at ano ang pinakamensahe ng Biblia? Kailangan natin maunawaan ito upang maging maliwanag po sa atin ang itinuturo ng Lumang Tipan tungkol sa darating na manunubos na si Jesucristo. So ang pinakasentro ng Biblia ay mahalata sa atin sapagkat pinag-usapan na natin ito noong September sa ating retreat. Sa ating pong statement of Carey's commitment of common identity, sinasabi naman maliwanag na si Jesus ang sentro ng aming ipinahaging karanasan ng totoong biblical na pagkakaisa. Si Jesus lamang ang sentro ng ating pananampalataya. Kaya lagi dapat nating itanong ang sarili natin, nasaan ba si Jesus? Kung pag-aralan pa natin ang Biblia, lalo na ang Lumang Tipan, kailangan pa nating itanong sa atin, nasaan ba talaga si Jesus dito sa ating binabasa, sa ating pinag-aaralan, sapagkat ang pinakasentro ng Biblia ng ating pananampalataya walang iba kundi si Jesus mismo. Pangalawang tanong, anong pinakamensahe ng Biblia? Ang pinakamensahe ng Biblia ay maging halata sa atin kung pag-aralan po natin ang buhay mismo ni Jesus. Sapagkat nang nagsimula na si Jesus ng kaniyang ministry, saan siya nagsimula? Pinautismohan siya ni Juan doon sa ilog, tapos dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin. Nag-ayuno siya ng 40 days, pagkatapos noon nagutom, tapos dumating ang Diablo upang tumukso sa kanya. Si Jesus ay tunukso ng 3 beses at siya ay nagtagumpay. Pagkatapos lumayas ulit ang Diablo, pumunta sa malaya at naghintay ng umuli ng tamang panahon upang tuksahin muli siya. Pagkatapos noon, nagsimula na si Jesus na maglingkod at magmensahe. Ano ang tanging mensahe ni Jesus nang siya'y magsimulang maglingkod? Sa Mateo chapter 4 verse 17, sinasabi po roon na ito po ang mensahe ni Jesus, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. So anong ipinagmensahe ni Jesus? Ang paghahari ng Diyos. At kung paano tayo makapasok sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagsisisi, pagpalikloob, manubalik, magbagong buhay. Kaya ang itinuro ni Jesus doon sa kay Nicodemo sa John chapter 3 nang lumapit si Nicodemo, sinabi ni Jesus, malibang na ikaw ay ipinanganak na muli sa Espiritu, hindi ka makapasok sa langit o kaya sa kaharian ng Diyos. Ang pagpasok sa langit ay sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon sa ating mismong buhay. Ngunit nais niyang maghari sa atin, hindi lamang sumampalataya sa Kanya, kundi ibig niyang ibalik ang kaharian ng Diyos. Kung basahin po natin ito sa Lumang Tipan, hindi po ito pinapanggit ng Lumang Tipan. Pagdating lamang ni Jesus, naging mahalata ito. Sa Lumang Tipan, walang masyadong pinapanggit ang kaharian ng Diyos, sapagkat parang lihim pa. Hanggang sa dumating
ang hari hanggang sa dumating si Jesus mismo na siya ang nagbibigay ng kaharian ng Diyos. Pero ito po ang nais ng Diyos na maghari sa atin. So ano ba talaga ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay ang lugar kung saan siya naghari. At sa Genesis chapter 1 verse 1, sinasabi pa roon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa pasimula pa, ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So sino ang may-ari nito? Ang siyang lumikha. Ang Diyos. Siya ang hari ng sansinukob ng langit at ng lupa. Kaya maliwanag sinasabi ng Colossus chapter 1 verse 16. Pwede niyong buksan ito sa inyong mga Biblia at basahin. Colossus chapter 1 verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuna. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang nasa langit at nasa lupa, ang makikita man o hindi makikita, lahat ay nilikha para sa Kanya. Ngunit, alam din natin na hindi ganoon ang nangyari. Sapagkat pagkatapos nilikha ng mundo at sina Adan at Eva ay nilagay doon sa paraiso, tumating ang diablo upang tuktuksohin sila. At sila ay nahulog sa kasalanan. Mula roon, ang Panginoon ay gumawa ng pamaraan upang iligtas tayo. Kaya ang ipinahayag ni Pablo halimbawa sa Gawa chapter 26 verse 18, sabi niya, iniligtas sila tayo sa pagkapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Gusto niya na tayo ibalik sa Diyos mula sa kapangyarihan, mula sa kaharian ng Diyos na siya naging hari ng mundo, sapagkat sabi ng halimbawa ni Pablo sa 2 Korinto chapter 4 verse 4, that the God of this world, ang Diyos ng mundong ito, ng sanlibutan ito, He has blinded the eyes of the unbelievers. Naging bulag tayo upang hindi makita ang kagandahan at kaluwalhatian ng Panginoon. Sa Colossus sinasabi, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So anong tanging ninais ng Diyos? Na ibalik tayo sa dating kalagayan. Manubalik tayo. Ang ibig sabihin ng bagbalik loob, ng pagsisisi ay bumalik sa kanyang kaharian. Ito po ang pinakamensahe ng Biblia. Ang tanong, paano ba niya ito ginawa? At ito na ang maging pundasyon ng ating pag-aaral sa Lumang Tipan. Kung maunawaan po natin kung ano ang ninanais ng Diyos na ibalik sa Kanya ang lahat, sapagkat siya ang hari. Sa langit man o sa lupa, siya talagang hari at ibalik na ang Kanyang kaharian sa Kanya. Kung maunawaan po natin, maging mas mahalata sa atin kung ano ang what God is pursuing. Ano ang inahanap ng Diyos sa Kanyang, lalo na sa Lumang Tipan. Ang isang salita na nagbibigay liwanag sa atin o kanawaan sa atin, pagkaunawa sa atin, ay ang salitang covenant, pangako. Na sa simula pa, ang Diyos ay nangako na siya ay gagawa ng pamaraan upang iligtas tayo. Pagkatapos magkasala, sina Adan at Eva, anong nangyari? Sinumpa sila. Pero pati ang ahas, sinumpa din. Ano ang sabi ng Diyos doon sa ahas? Anong sumpa sa kanya? Sabi niya na ang binhi ng babae, ito po ay sa Genesis chapter 3 verse 15, na ang binhi ng babae ay dudurok sa iyong ulo
at sa sakong niya ay ikaw ay tutuklaw. So ang pangako ng Diyos ay siya'y gagawa ng pamaraan sa pamamagitan ng binhi ng babae na sa una pa hindi pa mahalata. Muli si Jesus ito. Siya ang binhi ng babae. Maliwanag na ito ang itinuturo ni Pablo sa Galatia chapter 3. Palig-aralan pa natin ito pagkatapos. So God made a promise. He will come, He will crush your head, and I will redeem mankind. Pero bago po roon, ang Diyos mismo ay gumawa ng pangako sa kanyang sarili. I'm gonna share a screen here for you. Dito. Ito na. Ang tinatawag po rito ay the covenant of redemption. Dahil bago palikain ang mundo, ang Diyos mismo ay gumawa ng pamaraan o paano tayo tupusin. Kaya dito po, halimbawa sa John chapter 17, verse 4, sabi, inihayag, nanalangin si Jesus dito, inihayag ko dito sa lupa ang inyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. So may nagpagawa, ang Diyos mismo ay nagpagawa kay Jesus. Ano yon? Ang panunubos, ang pagtubos sa ating mga tao. Ngayon sabi naman ni Pablo sa Efeso, chapter 1, bago palikain ang sanlibutan. Bago palikahin ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. So pinili niya si Jesus at tayo pinili din niya bago palikain ang mundo. Mga kapatid, huwag nating isipin na magkasala si Adan at si Eva. Nagulat ang Diyos, sabi, "Uy, hindi ko na maisip ito. Anong gagawin namin ngayon?" Nagkausap sila, yung ama, ang anak, ang espiritu, nag-usap, "Hey, mag-anamak tayo ng solusyon." Hindi ho ganoon. Sapagkat ang itinuturo ng Biblia na bago palikain ang sansinukob, bago palikain ang tao, ang mundo mismo, ang alam na ng Diyos at gumawa ng pamaraan. Kaya sa unang Pedro, sabi doon, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, verse 90, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga si Jesus, siya ng Diyos, bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa muling araw na. Kailang itinalaga si Jesus na maging kordero ng Diyos upang bayaran ang ating mga kasalanan bago palikain ang daigdig o ang mundo. Alam na ng Diyos. Gumawa na siya ng pamaraan. This is the covenant of redemption. Ang tipan ng panunubos. Ang Diyos mismo ang siyang manunubos sa atin. Dito po meron pong isang quote from a book called The Fulfillment of the Promises of God by Richard Belcher. Sabi po doon, the Father promises to redeem and elect people. Anong pangako ng Diyos? Na siya'y tumutupos sa atin at pumipili sa atin. Ang ama naman, ang anak naman, the Son promises to earn the salvation of people by becoming a human being in order to be the mediator for them. In this role, Christ fulfills the conditions of the covenant through his perfect obedience. What covenant? The covenant of redemption. To the law of God and his substitutionary death on the cross. The Holy Spirit applies the work of the Son to God's people through the means of grace. How can we get to know God? By the work of God in our lives through the Holy Spirit. Kaya ang Diyos mismo, bago ba gumawa ng pamaraan, nangako na sa kanyang sarili, ang
Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo na bahagi ang bawat isa sa kanila. Kaya balikan po natin itong covenant of redemption is before the creation. So God already knew what He was going to do. It did not take Him by surprise. Hindi siya nagulat. Kundi alam niya at siya mayroon ng pamaraan. Ngayon, ang susunod naman, bago rin nakasala si Adan, gumawa siya ng pangako o ng kasunduan. Sabihin po natin kasunduan dito kay Adan at kay Eva. Ito ay tinatawag na the covenant of works. Sa Genesis chapter 1, verses 27 and 28, sabi po roon, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, and this is sa English natawag the cultural mandate. That's what we should do. Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak at ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahalan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So what is God commanding us to do? Magpakarami, punuin, mamahala. Utos ito. Kaya sabi niya, itong kasunduan. I created you for a purpose. What is the purpose? It's works. Do this. It's the covenant of works. Ngunit kung pansinin po natin dito, hindi talagang ginagamit ang salitang covenant. Hindi ho binabanggit ng Biblia dito. Ngunit pagkatapos sa Biblia, halimbawa sa Hosea chapter 6, pinag-usapan ito ni Hosea. At ang sabi ng Diyos doon, tulad ni Adan ay sumira kayo sa ating kasunduan. So, God is saying, you did not fulfill the covenant, kasunduan. Ang salitang ginagamit dito sa Hebrew is berit. Yan ang salitang tipan, ibig sabihin tipan. You did not fulfill the covenant I made with you. Miski hindi ginagamit dito ang salitang covenant, naroon pa rin. Ang iniisip ng Diyos, this is an agreement between us. We make up an agreement. You work, I bless you. You don't work, I curse you. Kaya tumating ng sumpa. At maliwanag ang sumpa, sabi niya, sa oras na kakainin mo ito, mamamatay ka. Di ba? Kaya kamatayan na ang dumating sa ating buhay. So on the one hand, there's the covenant of works. And it's important for us to understand, mga kapatid. Everyone, kahit sino sa mundo, Kristiyano man o hindi, ay sakop pa rin ng kasunduan na ito. Kahit di sumasampalatay sa Diyos, you are still under this covenant. That has not changed. The covenant of works. Ngunit nakasala tayo. At dahil doon, ay gumawa ng bagong kasunduan ang Diyos ngayon. At sa English, kinatawag ito the covenant of grace. Ang kasunduan ng habag ng Diyos, na siya ay nahabag sa atin. At sa una pa nangako, ako gagawa ng pamaraan. Kaya sa Genesis chapter 3 verse 15, nangako, darating ang binhi. Hindi pa sinasabi kung anong gagawin ng binhi. Hindi pa natin alam kung sino ang binhi. Pero ang pangako ay darating ang binhi. At siya na mismo ang gagawa ng pamaraan. That's the covenant of grace. Kung tawagin natin sa isang salita lamang. At ang itinutuko dito, syempre muli si Jesus. Siya ang pinakasentro ng Biblia natin. So, paano pa ito tinutupad ng Panginoon? Sa pamamagitan ng mga covenants. Ngayon, sa totoo, hindi pa ginagamit sa Biblia ang salitang covenant o tipan. Sa mga susunod na pag-aaral pa natin, ginagamit ang salita. Dito na tayo magtatapos. Next time, I will talk to you about the next covenants. Paano ba ito? Paano ba tinupad ito ng Diyos? How did He apply it?
Paano niya itong pangako isinagawa para sa atin? And that's where we can study about the covenants of God. And this is the underlying foundation of the Old Testament. So you have to understand ang batayan ng pag-aaral ng lumang tipan ay ang mga pangako ng Diyos, ay mga kasunduan ng Diyos na siya ay gagawa ng pamaraan. Dito po, nakapatay ang ating pananampalataya sa Kanya lamang. So next time, dito na ako magtatapos. Next time, I will study with you the covenants that God then developed, like the Noah covenant, Abrahamic, and then about circumcision, the Mosaic covenant, Phineas, and Davidic covenant. Lahat ito pag-aralan pa natin next time. Sa ngayon, tayo na po ito magtatapos. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Naway ang Panginoon ay sumasa inyo palagi. God bless you.